And, ginawan ko muna po ng tutorial kasi meron tayong medyo technical, hindi naman mahirap pero kaya namang gawain, katulad na lamang po netong ating picture puzzle. Sa picture puzzle po, ayan, so ICT, actually wala na tayong ICTs para dun sa mga COT2, pero nilagay ko na rin, baka sakali na magamit natin ulit, kung sakali, para magamit natin yung ICT used, or kung sakaling magsi-COT 1 and 2 na tayo, di ba? Kung sakali lang po. So, madali lang naman po, ikot lang po ng mga bata. Ayan. Hanggang sa makuha nila, ma-reveal, no? Siguro maganda na ito, picture reveal, hindi picture puzzle. Pero pwede na rin. Ayan. And then, sunundan siya ng bagong slide. Next lang tayo. Ayan, palakpakan natin. Ayan. At ito po ay mga pang-prosesong tanong dun sa larawan kung ano yung pinapakita. Papaliwanag lang po nila at ano kaugnayan po nun sa sexualidad. Meron pa po tayo dito, papasok tayo dun sa paunang gawain natin. Ayan. So, sa paunang gawain ay magkakaroon tayo ng pagsusuri ng larawan. Integration na po ito ng activity and discussion para mas mapabilis at mapadali yung pagtuturo and then the same time nako-connect na rin natin sa yung activity sa discussion. Ayan, suriin at ibigay ang interpretasyon sa bawat larawan na makikita. At kasunod niyan ay may mga pamprosesong tanong. Ito po, ayan, papaliwanag lang po nila kung ano yung nasa larawan, kung anong klase ang pinakikita. Maaaring ang sagot nila ay pambubuli. So, kung nasabi nila ng tamang sagot, itanong naman natin kung anong klase ng pambubuli to. Ayan, may mga sasagot. Ayan, may namimisikal po, may verbal, pwedeng tama naman kasi ngayon pa lang din nila nalalaman yung ano. So, bigyan na po natin, kapag nasagot na nila yon, ayan po, ilabas na natin, tama, mga physical na pambubulas. Ayan, kung makikita nyo sa larawan ay may nasasaktang estudyante at meron din tayong pasalitang pambubulas. Ayan. At ang pwede rin natin bagitin na ang bullying, kung ang sagot nila ay bullying, ang Tagalog po ng bullying ay pambubulas. So may bago silang term na natutunan. Ayan. So dito naman, isa rin tong uri ng pambubulas o bullying at suriin natin yung larawan na ipinakikita. Dito po, maaaring hindi pa nila alam kung ano to at hindi nila alam pa yung sagot, pero hingaan natin din sila ng sagot dito kung sakali. Kung di nila kaya, ibigay na natin at ipaliwanag. So dito sa ipinakikita ng larawan, na kung saan nag-uusap sila, alam mo ba, nandyan raw si Ana sa pagsusulit. Nandaya raw si Ana sa pagsusulit. Totoo, kaya pala ang taas ng marka niya. So, hindi yan totoo. Sino may sabi niyan? Ito po ay may kaugnayan sa sosyal o relasyonal na pambubulas na may kaugnayan sa paninirang puri ng isang tao. Ayan, pwede natin ipaliwanag na ganon. Hindi ko nalalagyan ng content, ng text, kasi baka humaba pa. Ayan. Ipaliwanag na lang po natin. And then, next lang din po tayo. Bukod sa pambubulas, mayroon pa tayong iba't ibang uri ng karahasan. Diba? Ano-ano yung mga iba't ibang uri ng karahasan? Pinakikita dito sa ano, ito medyo, baka malito po kayo, baka mag-next po kayo kagad. Ayan, wag muna po tayong mag-next. I-click po natin, 'di ba, picture analysis to o suri larawan.
suriin nila kung ano yung nasa litrato. So, baka maging familiar sila dun sa mga alpha-alpha, kaya nilagyan ko ng ganito. Medyo joke yung style, pero maaaring makaka-relate sila dun sa mga term ng alpha, mga ganon. Mga term ng mga kabataan, di ba? And then, click natin yung litrato. Ito ay, kung nasagot nila ng tama, nagbigay tayo ng appreciation dun sa kanilang sagot, palakpakan. And then, ito po ay may kaugnayan. Click natin yung larawan. Lilitaw po yung word na fraternity o gang. Ayan. So, trigger po ito. Pag nag-click yung picture, lalabas po yung pangalan nung ano yung ibig sabihin ng litrato o anong uri ng karahasan yan. And then, click lang tayo sa gilid para mag-next. Ayan po. Anong uri ng karahasan ito? So, makaka-relate ang mga estudyante dyan at maaaring alam na nila prior knowledge. Kung tama ang sagot nila, so madali lang naman to, ito ay may kaugnayan sa vandalismo at vandalism. So, kahit wala yung text, picture say it all, at sila na rin yung nagbibigay in their own capacity ng kakayanan nila na unawain ang larawan, audio-visual nga naman tayo, napapalabas natin yung kaalaman ng mga estudyante through visual interpretation. Ayan. And then, kasunod po nito ay, ayan, alam na alam siguro nila yan dahil napag-aralan. Pwede natin i-connect sa topic natin dati. Diba? Yung pagnanakaw. Ayan. So, ito, alam na alam nila yan. Akin na to habang walang nakakita. So, ito ay uri ng karahasan na pagnanakaw. Ayan. So, kasunod na ito, medyo tricky. Pero kung maipapakita sa larawan, obviously, na may panghahawak sa bata. Ayan. Maaring ng guro. Pero medyo, ano yung style, yung ano dito? Medyo sensitive, no? Pwede rin naman mangyari na may kaugnayan sa mga estudyante at nangyayari rin sa eskwelahan, yung tinatawag na sexual harassment. Ayan. Kung di nila kayang, kahit ipaliwanag na lang nila kung ano yung nangyayari, saan natin ibigay yung tamang sagot. Ayan. So, then papasok na yung pamprosesong tanong. Actually, gusto ko pang dagdagan yung pamprosesong tanong. Maikli lang naman or parang pagtatanong lang muna na base sa mga natalakay. Ayan. Dagdagan na nga natin. Base sa mga natalakay. Kasi inuuri natin yung mga iba't ibang So, ang tiyak na layunin natin para daw matukoy kung ano yung mga iba't ibang uri ng karahasan. Wala dito sa ating slide kung ano yung uri. Kundi, diniscuss lang natin. Kaya magtanong tayo kung ano, base sa mga natalakay, ano ang uri ng mga karahasan. Ayan. In any order, di ba? Hindi na kailangan pa ang palawakin pa. Ayan. So, dinagdagan po natin. Mabilis lang naman siguro yon, hindi na yan tatagal. And then, pamprosesong tanong, dyan na po papasok ulit. Pagkatapos ng pamprosesong tanong, discussion pa rin. Ayan. Hindi ko kasi siya in-style na discussion kagad. Kasi ganyan yung style talaga ng facilitating of learning na sila mismo yung dapat lumabas sa kanila mismo yung sagot. Hindi sa atin manggaling yung sagot. So, dito, mailabas nila na kung ano yung mga sanhi. Alamin muna natin kung kaya nilang sagutin. Ano mga posibleng sanhi. I-highlight natin to para nadidiin natin kung ano yung pinag-uusapan. Posibleng sanhi. Ayan. So, saka natin ibanggitin kung ano yung mga posibleng sanhi.
ano lang natin to, tag dito, i-bulleted lang natin to. And then dysfunctional home o hindi maayos sa tahanan, sexual na orientasyon ng tao, and siguro sa ilalim, bigyan na lang natin ng kahulugan, ng maikling kahulugan, o maikling paliwanag, kahulugan. Maikling paliwanag yung bawat isa. And dito sa click add notes. And so dito ganun din sa epekto. So yun lang naman po. And then ayan, nagbigay din po ako ng MELC. Nagkaugnayan po ito sa mga issue ng karahasan at diskriminasyon kasi may kaugnayan po yan sa AP10. And then dito naman po sa bar graph analysis, hindi ko na siya masyadong binigatan. Andun na rin yung yung picture, yung bar graph. Ipapaliwanag na lang nila, interpret na rin nila. Pasok na po yan sa numeracy and literacy kasi nagkaroon tayo ng ano tawag dito? Nga pala, no? Pag-uuri, di ba? Natutukoy ang uri. So, tinanong ko na rin dito anong uri ng karahasan para masagot pa rin kung nagkakaroon pa rin tayo ng analysis kung ano yung mga uri ng karahasan. So, sasagot yung mga estudyante na may kaugnayan po sa sexual harassment. Ayan. Kasi ang sexual violence, yung iba pang term para sa sexual harassment. Diba? And then, ito po, dyan papasok yung numeracy and literacy skills, yung pagbibigay ng porsyento, pagkakaiba ng porsyento, diba? Ayan. Along the way, kasi nagkakaroon na rin tayo ng mga literacy skills kapag pinapaliwanag ng mga bata yung picture. Diba? Pag-i-interpret ng mga larawan ay literacy skills. And then, ito po, anti-violence campaign, ayan, mga pangkatang gawain. Dito sa poster making, tula o awit, may hiwalay po na panuto kasi may mga, ano po yan, siguro, pag-print na lang natin sila ng mga instruction. Ayan, pero pwede rin nilang sundan to. At, di ba? At least, ano naman ano tag dito? Nabanggit naman natin sa kanila, ano pa, nung prior pa, nauna na, di ba? And then, dula-dulaan. Ayan, appreciation sa kanilang mga ayan, pagpapalalim. Ayan, pagbibigay ng kahulugan sa karahasan. Although, hindi nga pala natin nabigyan ng kahulugan ang karahasan at umpisahan natin siya ng iba't ibang uri. Dito, ang chance na natin, ayon doon sa mga napag-aralan, bigyan na natin ng kahulugan yung karahasan na manggagaling sa kanila. Ayudahan na lang natin kung ano yung tunay na meaning ng karahasan. Siguro maglalagay ako dito ng posibleng kasagutan kasi medyo malalim po yung tanong ayan. So within curriculum, yan ay paggalang. So, may kaugnayan po ito sa quarter 3. Ayan, ESP 8 quarter 3 na may kaugnayan sa paggalang. Ayan, mga paraan ng pagpapakita ng paggalang. So, idiin na lang natin to siguro. Ayan, save ko lang. Ayan, may sasend ulit akong bago. Ayan. So, lagi, hindi ko na binibigyan pa ng activity na mabibigat pag mga ganito. Kasi kailangan lang nilang i-relate to sa totoong buhay. Pwede na to ng question and answer. At bilang mag-aaral, tumutukoy sa paglalapat
sa pang-araw-araw na buhay bilang mag-aaral, 'di ba? Ano magagawa mo upang makatulong sa pagpigil ng karahasan? Pwede nilang isagot yung may kaugnayan sa anti-bullying campaign na binanggit, pagpo-promote, 'di ba? At marami pang iba. Ayan. Kung mapapalalim pa nila yan. And then, ayun na, paglalahat pala, sorry. So, ito ay may kaugnayan dun sa kung ano yung mga natutunan, generalization na natutunan sa kabuuan ng mga tinalakay natin. And then, ito po, pagtataya. So, kinonek ko na po yan dun sa mga talakayin natin. At, ayan, katulad na lamang nung natutukoy ang iba't ibang uri ng karahasan. Ayan. Diba? Alin ang hindi? Analyzation po yan. Ayan. And then, ano ang isa sa mga pangunahing cognitive, Cognitive, diba? Cognitive po ito. So, marahas na medya. Ano maaaring epekto cognitive ulit? Ano ang tamang gawin? Kung saksi ka sa isang insidente, pwede itong analyzation. Ayan. And then, paano makakatulong? Pasok po dito yung psychomotor. Ayan. And then, kasagutan. So, sana matapos natin na maaga. Ayan. And then, sa mga karagdagang gawain, hindi ko na po isasama yan sa PowerPoint. Yun ay magsisilbing attachment na lang po.